Habang naninigarilyo naman ang isang lalaki at tinanong nito ang kanyang kasama kung ano ang nangyari sa mga goods nila dahil napakarami nito kesa sa kanilang inaakala at sila rin daw ang nasa insidenteng nangyari. At sabi pa nito na Gangnam na yon ay nagdedemand ng mga mata at tinanong nito ang kanyang kasama kung alam niya ang working method ng bastardong iyon dahil palagi niyang kinukuha ang isang mata anuman ang mangyari. At sabi naman ng isang lalaki, oo nga, narinig ko rin na isa siyang baliw at obsessed siya sa mga eyeballs. Sumasanhi sila ng gulo at ganito ang nangyayari sa kanila. At makikita natin ang mga tao na duguan at wala nang mata at hindi na rin humihinga, sabi naman ng isang lalaki na narinig niya na kinukuha niya ang mga mata na walang ini-inject na anesthesia at mukha ring may 3 araw tayo para linisin ang kalat nato. Napamura naman ang isang lalaki dahil kung hanggang kailan pa daw ba itong balak gawin ng baliw na bastardong iyon. Sinagot naman ito ng lalaki na hindi na ito magtatagal dahil ang taong dahilan ng pagkawala ng kanyang isang mata ay papunta na doon at napunta tayo kung saan sinasabi ng lalaki na long time no see Kang Pildo at binitawan naman ni Kang Pildo ang baseball bat niyang hawak-hawak. At sabi naman ng lalaki mukhang hindi daw natutuwa na makita siya ni Kang Pildo. Tatayo ka lang ba dyan at walang ipapakitang ekspresyon. At sabi naman ni Kang Pildo na tumigil na siya sa pagsasalita at ibigay niya na lang sa kanya ang CCTV footage sa kanya dahil yun lang ang kanyang kailangan. Sabi naman ng lalaki, CCTV yun pala ang dahilan kung bakit ka pumunta dito. At sabi pa ng lalaki na nagiging maingay na rito at hindi pa daw nagbabago si Kang Pildo kahit unti man lang ginagawa mo ang lahat at kinukuha ang anumang gusto mo. Ano nga ulit ang palayaw na ibinigay sa'yo ng ating mga kaklase? Yun ay Kang Pildo the Psychopath. Nagsalita naman si Kang Pildo at tinawag nito ang lalaki na one ay mananapakaingay nito at sabi pa ni Kang Pildo na kung kilala daw ba siya nito. Ang lalaki naman ay nagbago ang ekspresyon nito at pasiga na sinabi nito kay Kang Pildo kung hindi daw ba siya naaalala ni Kang Pildo dahil siya daw ang kumuha ng kanyang isang mata dahil daw sa maingay siya. At sabi naman ni Kang Pildo kung ginawa niya ito. Ang lalaki naman ay sinabi na kung ano daw ba ang pinagsasabi niya kung ginawa niya at tinanong niya si Kang Pildo kung aalala niya ba siya o hindi. Si Kang Pildo naman ay tahimik lang at seryoso dahil dito ay minura siya ng lalaki at sinabi pa nito na titignan nila kung hindi parent siya maaalala ni Kang Pildo kapag inalis niya ang isa sa kanyang mga mata at lumusab na nga ito para atakihin si Kang Pildo na iwasan naman ito ni Kang Pildo. Habang patuloy parent sa pag-atake ang lalaki ay patuloy rin naman itong naiiwasan ni Kang Pildo. Umatras naman si Kang Pildo at dumistansya si Kang Pildo sa lalaki habang nakatitig lang si Kang Pildo sa lalaki ay biglang may demogo sa kanyang muka at sabi ng lalaki na mukhang nagulat si Kang Pildo dahil ang kanyang hawak-hawak ay napakatalam at tinanong niya ulit si Kang Pildo kung hindi parent ba siya naaalala ni Kang Pildo. Habang inaalis ni Kang Pildo ang kanyang suit ay sabi nito na hindi siya interesado sa mga walang kwenta kaya hindi na siya nagtataka kung bakit hindi niya naaalala ang lalaki sa kanyang harapan at tinanong niya ang lalaki kung bakit niya daw ba gustong maalala niya ang lalaki. Ang lalaki naman ay nanggagalaiti sa galit at inatake niya ulit si Kang Pildo at naiwasan niya naman ang mga pag-atake ng lalaki na tila ba isang propesyonal na boksingero at sinuntok niya ang lalaki. Sa tiyan may lumabas naman na dugo sa ilong ng lalaki at nabitawan nito ang hawak-hawak niyang patalim at nahulog ito sa sahig. At habang naghihingalo ang lalaki dahil sa kanyang pinsalang tinamo ay hinanda naman ni Kang Pildo ang kanyang kamao na tila ba aatake ito sa lalaki. Napansin naman ito ng lalaki at naghanda siyang dumpense gamit ang kanyang 2 kamay. Nagulat naman siya dahil walang umatake sa kanya at makikita natin na wala na si Kang Pildo sa kanyang kinakatayuan. At makikita natin na naglalakad si Kang Pildo at pumunta ito sa computer kung nasaan ang kanyang hinahanap at sinabi nito sa lalaki na titignan niya muna ito at aalalahanan niya na lang ang lalaki at manatili lang sa kanyang kinatatayuan na tila ba isang matinong bata. Nagalit naman ang lalaki dahil hindi siya pinapansin
ni Kang Pildo at minura niya ito at habang tinitignan ni Kang Pildo ang CCTV footage kung saan nakaluhod. Ang ina ni Kang Pildo na tila ba nagmamakaawa at tinanong naman ni Kang Pildo ang lalaki kung bakit nagmamaka. Awa ang kanyang ina sa lalaki at habang tinitignan pera ni Kang Pildo ay ang CCTV footage ay bigla itong na-off. Makikita natin ang breaker kung saan pinatay ang kuryente sa kwarto kung nasaan sila Kang Pildo. At nagsalita ang lalaki kung gusto daw bang malaman ni Kang Pildo na kung bakit pumunta ang kanyang ina rito at lumuhad sa kanyang harapan. Tumingin naman si Kang Pildo kung nasaan ang lalaki subalit na imbes ang lalaki ang kanyang makita ay ang nakita niya ay isang patalim na patungo sa kanya at tinamaan si Kang Pildo nito at makikita natin na tumulo ang dugo niya sa sahig at makikita rin natin na sa balikat siya tinamaan ng patalim. Binunot niya naman ito at tinapon sa sahig. At nagsalita naman ang lalaki na mukhang interesado na si Kang Pildo na dapat lang daw ito na maging interesado. Siya ito ang ginawa ko sa iyong ina at napunta tayo sa isang gusali kung saan isang araw ay biglang pumunta ang ina ni Kang Pildo rito at habang nakaupo ang lalaki ay nagsalita ang ina ni Kang Pildo na narinig niya na meron siya ng kailangan niya at kung may ibigay niya ito sa kanya ay ibibigay niya ang gusto niyang presyo. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na tila ba daw na nakahulin siya ng isang malaking isda at sabi pa ng ina ni Kang Pildo na ibigay niya sa kanya ng nakasulat sa papel na yan at kinuha naman ito ng lalaki at tinignan. At nagsalita ito na hindi niya ito makukuha sa isang department store ang goods na kailangan niya. Sabi naman Ming ina ni Kang Pildo na kaya nga pumunta siya rito. At tinanong niya kung posible daw ba niya itong makuha. Sabi naman ng lalaki na gagawin niya ang trabaho niya. Dahil siya naman ang pipili kung anong gusto niyang presyo dito at sabi ng lalaki na hindi niya kailangan ng pera at gusto niya ng ibang bagay at sabi naman ng ina ni Kang Pildo kung ibibigay niya ang mga kailangan niya ay gagawin niya ang gusto ng lalaki at habang nakatayo si Kang Pildo at hawak-hawak ang kanyang duguang balikat sabi ng lalaki na sinabi ng madam ng Sienwa Group na gagawin niya kung ano ang gusto niya kaya kailangan niyang gawin ang makakaya niya rito at habang nakatayo si Kang Pildo at hawak-hawak peren ang kanyang balikat ay nagsalita ang lalaki habang naghahanda itong umatake na ang isang middle-aged na babae na may puting balat at may mahabang straight na buhok at pulang mata ay desperatong hanapin ang isang bagay at si Kang Pildo naman ay nagtataka at umatake na nga ang lalaki at naghand naman dumpensa si Kang Pildo gamit ang kanyang dalawang kamay at sabi ng lalaki na naghahanap ang kanyang ina na kamukha niya na isang bangkay sa madaling salita na gusto niya ng isang bangkay para mamatay sa lugar niya.